I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Sir, I am assuming that you saw the YouTube live of Yusek Claire Castro earlier today. Would you like to address her statements? I already did that. I don't know why she hasn't updated us on whether she's talked to Sec Vince, but the fact that she keeps on making statements, casting doubt on these files, might mean she might not have even talked to Sec Vince yet. And the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit dahil ngayon nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na wag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files dito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Sir, I am assuming that you saw the YouTube live of Yusek Claire Castro earlier today. Would you like to address her statements? I already did that. I don't know why she hasn't updated us on whether she's talked to Sec Vince, but the fact that she keeps on making statements, casting doubt on these files, might mean she might not have even talked to Sec Vince yet. And the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Sir, Yusek Castro also said that but hindi na lang daw kayo mag-file ng case. As I said a while ago, the budget data is not the full picture to file a case, but it should have been given to the ICI and the Ombudsman since September, as I discussed with Secretary Vince Dizon in September. I understood when I talked with Sec Vince in September that the files would be given to the ICI and Ombudsman. And I went to the ICI and Ombudsman in November and showed them the files. I think maybe they don't even know that I did that, but that was already published. It's not my fault if they don't know what I've already published. I showed them to the ICI and the Ombudsman already in November for them to make their case. And I hadn't done it in September because I thought DPWH already did it. So I did it in November, and I'm thankful that now the DPWH has turned it over to the Ombudsman. So I would actually appreciate it if Yusek Claire Castro will give an update correcting herself because Sec Vince said that he was going to do it. I learned in November it wasn't done, and I did it. And they did it now after the public called to do it. But I hope that they can correct themselves given that I was saying all these things since November.
Alright mga kababayan, magre-react tayo dito no sa statement ngayon dito sa buwelta ni Congressman Leandro Leveste no. Sagot niya dito sa banat sa kanya ni PCO Undersecretary Claire Castro no, kasi kini-question ni Yusek Claire Castro itong authenticity mga kababayan ng mga hawak ng mga files no ni Congressman Leandro Leveste mula doon kay dating Undersecretary ng DPWH Catalina Cabral no, kung totoo ba ito at bakit hindi niya ito inilabas agad mga kababayan. Yun po yung banat ni Claire Castro no, baka kung ano bang gustong palabasin daw dito ni Congressman Leandro Leveste, kung gusto ba talagang makatulong dito sa investigation sa flood control or gusto niya lang iangat ang kanyang sarili para sa sariling ambisyon mga kababayan. Yun po yung tira sa kanya ni dating or ni Yusek Claire Castro no. Kaya dito may sagot po si Congressman Leveste no, na noong September pa pala mga kababayan nag-usap na sila ni or may usapan na sila dito ni DPWH Secretary Vince Dizon na ilabas nito ni Secretary Dizon yung listahan mga kababayan, yung files na hawak nga ni Undersecretary Cabral, pero hindi natuloy mga kababayan. Kaya ito po yung dahilan na hindi po mismo si Congressman Leandro Leveste ang naglabas, kasi may usapan na pala sila noong September pa na mismo si DPWH Secretary Vince Dizon na ang maglabas. Pero iwan ko anong nangyari, bakit hindi po natuloy yung paglabas niya mga kababayan ng mga files na iyon no, na galing nga dito sa kay Yusek Cabral mga kababayan. At aminado po dito si Congressman Leveste na gusto na sanang mag-privilege speech siya doon sa Kongreso no, pero mayroong mga congressman na nakiusap sa kanya na wag na lang daw mag-privilege speech at wag nang ilabas itong mga files na ito doon mismo sa kanyang privilege speech, kasi siguro mga kababayan maraming matatamaan no, dito sa kanyang mga isisiwalat noon sa Kongreso sa privilege speech. At nandun pa naman sila doon mga kababayan, yung mga congressman na sila mismo yung mga proponents nga dito sa listahan na ito no, or itong files na ito na sinasabi ni Yusek Claire Castro na Cabral files daw mga kababayan no. At ngayon sinabi ni Congressman Leandro Leveste na niloloko lang ni Yusek Claire Castro ang kanyang sarili, or kung baga yung sabi niya she's making fool of herself no. At inaabangan or hinintay dito ni Congressman Leandro kung may bagong statement itong si Yusek Claire Castro, kung nakausap niya ba niya or kinumprontan niya itong si DPWH Secretary Vince Dizon no, regarding dito sa authenticity ng files dito nga sa in-upload niya or pinost niya dito sa kanyang Facebook page mga kabayan no, yung sinasabi niyang mga allocation. At ayon nga sa listahan mga kabayan no, sa 2025 DPWH NEP ay meron po itong 401.3 billion na allocable no sa mga district congressmen, at mayroong 14.5 billion sa party list naman na congressman mga kababayan, at 20.6 billion sa mga senators ng 19th Congress, at 285.4 billion sa iba't ibang proponents pa. Grabe, ang laking pera yan mga kababayan no. So sana lang ay mapunta talaga yan sa totoong proyekto na mapakinabangan ng mga Pilipino no. Hindi lang sana mapunta, or hindi sana mapunta lang sa mga bulsa nila ang mga bilyon-bilyon na iyan mga kababayan. So itong mga pinopost ni Congressman Leveste sa kanyang page ay totoo daw po yan mga kababayan no. At marami na pong kopya ang may hawak nito no, kasi nung nakaraang araw ay na-turn over na po ng DPWH ang files no, ang computer at mga files ni dating Undersecretary ng DPWH Catalina Cabral no, alinsunod po doon sa subpina at utos ng ombudsman mga kabayan no. So yung last 10 years na mga files ni dating Yusek Cabral ay kasama ito yung laman mga kabayan, at na-turn over na doon sa ombudsman mga kababayan no. At pati yung mga tauhan ng DPWH ay meron din po silang kopya no, in case nga na may mga mali or kaya pagbabago mga kababayan, baka i-doctor yung mga files na yon, at least maraming may kopya no. At isa na rin dito si Congressman Leandro Leveste no mga kababayan. At pati yung PCIJ pala mga kababayan, bago pa lang po itong pag-post ni or bago pa lumabas dito sa
kay mismong Congressman Leandro Leviste, ay meron na po palang lumabas din na data, no, itong files na ito na galing naman sa PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism. So ang galing nila, nakakuha po sila ng data or itong files nga galing daw dito kay Yusek Cabral, mga kababayan. So sinabi naman ni Congressman Leandro na hindi daw po siya yung source, no, iba yung source ng PCIJ, no, at yun nga, kini-question nga ni Yusek Claire Castro bakit ang tagal daw ilabas ni Congressman Leandro at yung authenticity, mga kababayan, no, kung wala daw siyang tinatago at kung hindi naman mangangalib yung kanyang buhay, bakit ang tagal daw niyang ilabas nga itong mga files na ito na sinasabi niya. Kaya yun ang dahilan pala, mga kabayan, kaya hindi niya nilabas dahil may usapan na po sila ni DPWH Secretary Vince Dizon na siya na yung maglabas, pero hindi naman po nangyari, no. Iwan ko, may dahilan siguro din po dito si Secretary Vince Dizon kung bakit hindi niya inilabas itong mga files na ito mismo na galing nga dito kay Yusek Catalina Cabral, mga kababayan. Kaya para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, at naniwala ko dito, no, sa talagang purpose ni Congressman Leandro Leviste. Mangilan-ngilan lang po sila dyan sa House of Representatives, talagang kumukontra dito sa katiwalian ngayon, no, ng corruption sa flood control pa lang. At for sure, marami pang iba dyan, mga kababayan, na hindi pa natin alam na mga corruption din, kagaya nitong sa flood control, no. At ilan lang, parang kunti lang talaga itong mga congressman na kinukontra nila itong corruption, mga kababayan. At ngayon ay kini-question pa ni Yusek Claire Castro yung yung integrity or yung purpose dito ni Congressman Leandro. Ay talaga namang makikita natin na pati si Yusek Claire Castro, no, kasi tatamaan talaga yung admin dito, mga kababayan, kaya gumagawa rin po siya ng ingay dito, no, parang kinukontra niya itong mga statement ngayon at mga post ni Congressman Leandro Leviste, kasi tatamaan yung amo niya talaga, mga kababayan, ng kapalpakan talaga ng administration. At ito nga ICI ay wala na, mga kababayan. Sabi ni Congressman Egay Arese, ICI is dead. So patay na ang ICI matapos pong mag-resign itong isa sa mga commissioner nila dito, mga kababayan, no, si Commissioner Rosana Fajardo. Ayan, so nag-resign na rin siya, mga kababayan, no. So nauna pa dito, no, yung si Commissioner Babes Singson, Rogelio Singson. So nauna na, sinabi niya na mag-resign na nga siya dito, mga kababayan. Pero yung ko lang kung natuloy na, no, kasi hanggang ngayon lang atang December siya, mga kababayan. At ito si Commissioner Rosana Fajardo naman ngayon ang nagbitiw. So ano na kaya mangyayari dito sa ICI, mga kababayan, no? At tila wala pa naman tayong nakikitang malaking achievement dito ng ICI na kinasuhan nila itong mga proponents, no, yung kinasuhan nila itong mga contractor lang at itong opisyalis ng DPWH. Pero itong mga congressman, wala pang congressman na nakulong, mga kababayan, hanggang ngayon. Ang nakulong lang dito ay sila Diskaya pa lang, mga kababayan, no, at yung mga DPWH na mga maliliit lang na mga kasabwat, no, pero yung mga big fish, yung mga buaya talaga, yung mga congressman ay wala pa pong nakulong, mga kababayan, bukod kay Saldico na hinahanap pa nila hanggang ngayon, no, na nasa Europe nagtago, mga kababayan. Pero other than that, wala pang mga congressman talaga na nandito ngayon, no, na nakulong, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa sagutan ngayon, no? Sinagot ni Congressman Leandro Leviste itong mga sinasabi ngayon ni Claire Castro, mga kababayan. Ito yung ICI, no? Ano po sa tingin nyo mangyayari dito sa ICI, mga kababayan? Talaga na po bang mawalang ano na po ito, mga kababayan? Useless lang. Sayang yung pera dito, mga kababayan. Yung 41 million yata yung budget ng ICI, no, na medyo delayed nga yung pagkabigay sa kanila, mga kababayan, no? Nag-voice out po yung mga taga-ICI dahil ang tagal na dumating ng kanilang budget at dumating sa punto na mismong si dating si Mayor Magalong ay naglabas sa sariling pera para magampanan yung kanyang trabaho. Pero yun nga, yung 41 million, mga kabayan, sayang yung budget lang dito. At marami naman po talaga yung duda na dito, mga kabayan, no, sa ICI kung talaga bang magampanan yung trabaho dito na mag-imbestiga at mapakulong yung mga
magnanakaw sa gobyerno, no, mga kababayan. So ano na lang ngayon na nawala na ulit or isa pang commissioner ang nagre-resign, mga kababayan. So ano po masabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.